Kaya sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, fala tagurrannakumul hayatud dunya. Huwag kayong magpalinlang, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa pamumuhay dito sa mundo. Huwag niyong hayaan na lamunin kayo ng pamumuhay dito sa mundo na maging dahilan na makakalimutan ng isang tao ang tunay na tahanan niya sa araw ng paghuhukom. At huwag niyo ring hayaan, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, na maililigaw kayo ni Shaitan sa pamamagitan ng pagmamahal sa mundo. Merong isang lalaki na dumating sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'a rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dumating ang isang lalaki sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Faqal, at ang kanyang sinabi, Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbanillahu wa ahabbanin nas. Ang sabi ng lalaki na ito, Ya Rasulullah, turuan mo ko Ya Rasulullah, gabayan mo ko Ya Rasulullah, kwentuhan mo ko Ya Rasulullah sa isang gawain na kapag ito ay gagawin ko ay kalulugdan ako ni Allah subhanahu wa ta'ala at kalulugdan din ako ng mga tao. Ibig sabihin, turuan mo ko Ya Rasulullah ng isang gawain na kapag ginawa ko sa pananampalatayang Islam ay mamahalin ako ni Allah subhanahu wa ta'ala at mamahalin din ako ng mga tao. Ang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqal, izhad fid dunya yuhibbakallah. Talikuran mo ang mundo, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at nang mamahalin ka ni Allah subhanahu wa ta'ala. Anong ibig sabihin ng pagtalikod sa mundo? Ang isang tao na hindi naghahanap buhay, ang isang taong hinayaan niya ang bahagi niya dito sa mundo. Sabi sa kitab ni Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ang ibig sabihin ng ijhad, ang pagtalikod ng isang mananampalataya sa dunya o sa mundo, ang ibig sabihin ay ang isang tao na nakukontento siya sa anumang meron sa kanyang mga palad. Anumang kabuhayan na meron siya na ito ay halal, ito ay malinis, ay nagkakaroon siya ng kontento. Nakukontento siya sa pagpamumuhay na meron siya dahil ang pinakamahalaga sa kanya ay nangingibabaw ang takot niya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ibig sabihin na bawal sa isang mananampalataya ang pagmamahal sa mundo. Lahat ng tao ay may nature tayong pagmamahal sa mundo. Lahat natin ay may bahagi tayo dito sa mundo. May parte tayo dito sa mundo na biyaya. Kaya ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wala tansa nasibaka minad dunya. Huwag mong kaligtaan, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, na ang bawat individual na tao dito sa mundo, hindi lang tao, pati ang mga hayop, at hindi lang mga mananampalataya, pati ang hindi mananampalataya, meron tayong kanya-kanyang parte dito sa mundo. Kaya sabi ni Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala sa kanyang kitab na Riyadus Salihin, hindi masama sa tao na umibig siya sa mundo. Pero ang mga taong tinatalikuran nila ang dunya, sila yung mga tao na kahit anumang aspeto ng pamumuhay na ito ay halal, kahit na sila ay naging mayaman, silang pinakamayaman sa mundo, ang nangingibabaw pa rin sa kanilang puso ang takot nila kay Allah subhanahu wa ta'ala at nakukontento sila sa anumang hanap buhay, anumang kayamanan, anumang nasa kanilang palad, kahit na ito ay malit man, dahil ito ay halal, ay nakukontento sila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ganung paraan, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapag talikuran ng taong dunya, sa ganung paraan ay kalulugdan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, mamahalin siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawang sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para makamit mo ang pagmamahal ng mga tao, sabi niya ay, wajahad fima indan nas, yuhibbakan nas. Talikuran mo ang pagmamahal mo sa mga anumang meron ang ibang tao, sa ganong paraan ay mamahalin ka ng mga tao. Ibig sabihin, kung ano yung nakikita mo na meron ang ibang tao na wala ka, talikuran mo yun. Alisin mo ang pagnanasa mo sa bagay na yun, sa ganong paraan, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay mamahalin ka ng mga tao sapagkat tinanggal mo sa puso mo ang pagkakaroon ng interest, pagkakaroon ng pagnanasa sa mga ari-arian o pagmamayari ng ibang tao. At pag ginawa ng isang tao yun, mamahalin siya ng mga tao. Subhanallah. Mga kapatid Islam, hindi ipinagbabawal sa isang mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala na mamahalin niya ang dunya o siya'y magpakasipag sa paghahanap buhay dito sa mundo sapagkat tayo ay parte ng mundo. Ang material na ginamit sa atin noong tayo ay nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala ay galing dito sa mundo, itong lupa. Kaya marapat sa isang tao na huwag niya kaligtaan ang biyaya, ang risk na ibinigay sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo. Pero
dapat natin alalahanin, dapat natin isipin na huwag natin ipagpalit ang ating pananampalataya dahil lang sa pagmamahal sa mundo. Bagkus tayo ay binalaan ni Allah subhanahu wa ta'ala, nagkaroon tayo ng babala sa Quran, matinding babala sa Quran tungkol sa bagay na ito. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zina." At alamin ninyo, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, na ang pamumuhay dito sa mundo, ito ay laruan lamang. Laib. Ibig sabihin ng laib, para kang naglalaro dito sa dunya. May nagwawagi, may natatalo. At alalahanin nyo din, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, na ang pamumuhay dito sa mundo ay walahun wa zina. Ito ay pampalipas oras lamang ng tao. Pampalipas oras ng isang tao at hindi ito ang permanent na pamumuhay ng isang tao. Wa zina. At alamin nyo rin, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, na yung buhay ng tao dito sa mundo ay puno ng mga palamuti. At yung pamumuhay na yun dito sa mundo, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito yung pinangangalandakan ng bawat isa sa inyo, pinagyayabangan ng bawat isa sa inyo. Kung sinong nakakataas ang kanyang pamumuhay, sila ay nagyayabang sa kanilang kapwa. وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. Kayo ay nagpapaligsahan, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa pagpaparami ng kayamanan at anak. Ang kahalintulad ng ganung pamumuhay, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Kamathali gaythin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama." Ang kahalintulad ng pamumuhay na yung sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala ay parang kahalintulad ng ulan at pagtubo ng mga halaman na ito ay nagbibigay ng sigla sa mga tao na hindi nanampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala at hindi magtatagal, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay malalanta ang halaman na yun at maninilaw ang kanyang dahon hanggat sa hindi magtatagal, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay malalanta yung buong halaman. Binanggit pa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa isang surah sa Quran na ito yung mga palamuti na nakakalinlang sa tao dito sa mundo. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantara wal qanatiril muqantarati minad dhahbi wal fiddati wal khaylil musawwama wal an'ami wal hars. Zalika mata'ul hayatid dunya." Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ginawang kahali-halina, kaakit-akit sa paningin ng mga tao, sa puso ng mga tao, ang labis na pagmamahal nila sa mga bagay na ito. Unang-una, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, minan nisa'i. Ginawang kahali-halina sa tao ang labis na pagmamahal niya sa babae. Subhanallah. Isa ito sa dekorasyon o palamuti ng mundo, mga kapatid, na hindi mawawala sa puso ng isang lalaki ang nais na pagmamahal sa babae. Kasi dekorasyon ng mundo ito eh. Nandyan ang mga kababaihan bilang dekorasyon ng mundo. Pangalawa, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ginawang kaakit-akit disenyo ng mundo, ng pamumuhay natin dito sa mundo ay ang mga anak natin. Ang mga babae, ang mga anak, ang pagpaparami ng ginto't pilak. Subhanallah, ang pagpaparami ng kabayo, ang pinakamagarang sasakyan, at ang mga lupaing sakahin, ito yung mga palamuti na sinabi sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Zalika mata'ul hayatid dunya. Yan ang buhay ng tao dito sa mundo. Na may pagmamahal sa mga kababaihan, may pagmamahal sa kanyang mga anak, may pagmamahal sa kanyang ginto't pilak, nagpaparami ng kanyang kayamanan, nagpaparami ng kanyang kabayo, mga mamahaling sasakyan, nagpapalawak ng kanyang lupain. Yan ang buhay ng tao dito sa mundo. Subhanallah. Mga kapatid Islam, marapat sa isang tao na lagi niyang alalahanin ang araw ng paghukom na ang buhay natin dito sa mundo ay panandalian lamang. Yung pamumuhay natin dito sa mundo ay panandalian lamang at hindi ito yung permanent na pamumuhay natin, mga kapatid. Kaya sa isang surah sa Quran, tinawag ni Allah subhanahu wa ta'ala ang sangkatauhan. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Ya ayuhan nas." O kayong mga tao, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Inna wa'dallahi haqq." Katotohanan, ang pangako ni Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo ay totoo. Anong pangako ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin? Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa isang surah sa Quran, ito yung pangako ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, "Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun."
Katotohanan, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang pamumuhay sa muling pagkabuhay o sa araw ng paghuhukom, yun yung everlasting na pamumuhay ng isang tao. Pinangako sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pinangako sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala na ang tunay na pamumuhay natin ay sa araw ng paghuhukom, sa yawmul qiyamah, at wala dito sa mundo, sapagkat dito sa mundo ay tayo ay dumadaan lang dito sa mundo. Kaya sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka garibun aw abirus sabil. Ituring mo ang sarili mo dito sa mundo. Mamuhay ka dito sa mundo na para kang ekstranghero lamang. O di kaya para kang dayo lamang dito sa mundo. At huwag mong gawing tahanan itong mundo na aakalain mo na hindi ka na mamamatay. Aakalain mo na hindi ka na mawawala dito sa mundo, sapagkat para tayong hinalin tulad ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa isang lalaki na naglalakbay, at sa kanyang paglalakbay ay sumilong siya sa isang puno ng kahoy, at sa kanyang pagsilong muli siyang nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. At yung moment na yun na siya ay sumisilong doon sa punong kahoy na yun o sa lilim ng punong kahoy na yun, ganun lang ang kahalintulad ng buhay ng tao dito sa mundo. Ibig sabihin, ang pupuntahan natin, ang tunay na direksyon natin ay sa araw ng kabilang buhay. Napadaan lang tayo dito sa mundo na para tayong sumisilong sa isang lilim ng puno ng kahoy. Ganun nilarawan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang pamumuhay natin dito sa mundo. Kaya sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na ang pangako ni Allah subhanahu wa ta'ala ay totoo. Totoo ang pangako ni Allah subhanahu wa ta'ala na temporary tayo dito sa mundo, mga kapatid. Ang everlasting na pamumuhay natin ay pagdating natin sa yawmul qiyamah. Kaya sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, fala tagurrannakumul hayatud dunya. Huwag kayong magpalilang, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa pamumuhay dito sa mundo. Huwag niyong hayaan na lamunin kayo ng pamumuhay dito sa mundo na maging dahilan na makakalimutan ng isang tao ang tunay na tahanan niya sa araw ng paghuhukom. At huwag niyo ring hayaan, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, na maililigaw kayo ni Shaitan sa pamamagitan ng pagmamahal sa mundo. Subhanallah. Nakikita natin yung babala sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, huwag niyong hayaan na kayo ay malilang sa mundo. At huwag niyo ring hayaan na kayo ay maliligaw ni Shaitan dahil sa labis-labis na pagmamahal sa mundo. At nakakalimutan niya na mayroon pa palang araw ng paghuhukom. Yun ang payo sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid Islam, dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na ibilang tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao na kahit na sila ay nagmamahal sa mundo, pero sa lahat, sa kabila ng mga bagay na yung pagmamahal na sa mundo ay nangingibabaw sa kanyang puso ang takot niya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Paalalahanan natin ang sarili natin na yung trabaho natin dito sa mundo, yung pamilya natin, yung anak natin, yung posisyon natin, yung business natin dito sa mundo, iiwanan natin yan lahat dito sa mundo. Wala tayong madadala sa mga bagay na yan. Sa mga palamuti na yan, liban na lang sa gawain ng isang tao. Yan lang kanyang madadala. Sa libingan pa lang ay mararamdaman ng isang tao kung ano ang nakakapag-benefit sa kanya noong siya nabubuhay dito sa mundo. Mga kapatid Islam, sinabi ni Umar radiyallahu anhuma, yaqul iza amsayta fala tantazir as-sabah. Ang sabi ni Umar radiyallahu anhuma, kapag ikaw ay abutan ng hapon, wag mo akalain na aabutan mo pa ang umaga. Wa idza asbahta fala tantaziril masa. At kapag abutan ka ng umaga, wag mo angkinin, wag mo isa puso na aabutan mo pa yung hapon. Kaya sabi ni Umar, wa khuz min sihhatika limaradik. Samantalahin mo yung kalusugan mo, yung lakas ng pangangatawan mo sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, paggawa ng kabutihan bago sumapit sa iyo ang sakit. Magparami ka ng ibada, magparami ka ng pag-istighfar, magparami ka ng kabutihan, pagsamba, pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala habang malakas pa ang katawan mo, at huwag mo na hintayin, sabi ni Umar radiyallahu anhuma, na dumating sa iyo ang sakit at maging dahilan na hindi mo magagawa yung mga bagay na yun na nais mong gawin bilang isang mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min hayatika limautik, at magparami ka ng ibada, samantalahin mo
ang iyong buhay dito sa mundo bago dumating sa iyo ang kamatayan. Kasi pag dumating sa isang tao ang kanyang kamatayan, lahat ng kanyang kagustuhan sa mga bagay na yun na gusto niya gawin ng bagay na ito, gusto niya magsala, gusto niya magbasa ng Quran, gusto niya magpakabuti sa kanyang kapwa, pag dumating na sa kanya ang kanyang kamatayan, tunay na pinuputol na ni Allah subhanahu wa ta'ala lahat ng kanyang mga gawain dito sa mundo. Hindi lang ang kanyang gawain, bagos pati ang kanyang puso, pati ang kanyang syahwa, ang kanyang pagmamahal sa dunya, ay puputulin na rin ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil nandun na siya sa oras na unti-unti nang ipaparamdam sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala ang gantimpala ng kanyang gawain noong siya ay nabubuhay dito sa mundo. Dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na patawarin nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala bago tayo datnan ng kamatayan ay mapatawad sa atin ang ating mga kasalanan. Hilingin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na magkakaroon tayo ng pagmamahalan sa isa't isa, pagtataguyod ng kapayapaan sa bawat isa sa atin. Hilingin din natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na tipunin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang paraiso sa Jannatul Firdaus, katulad ng pagtipon ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin sa araw na ito. Higit sa lahat, ipagduan natin kay Allah subhanahu wa ta'ala lahat ng mga kapatiran natin na hindi sila nakadalo sa Yawmul Jum'ah na ito dahil sa kanilang mga personal na karamdaman. Ipagduan natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na pagalingin nawa sila ni Allah subhanahu wa ta'ala, tawfikan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala na ng tunay na takot sa Kanya. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.